Ayan, magandang gabi mga kapamuso. Prayer meeting na naman po tayo. Ayan, medyo ang ating paksa ngayong gabi ay medyo, hindi naman kontrobersyal, pero medyo may konting tanong. Ayan, ang ating topic ngayon, how to lose God's perfect will. Ayan, paano daw mawala ang perfect will ng Lord sa atin? Pero ang unang tanong, pwede bang mawala ang perfect will ng Lord sa atin? Ayun yung question doon, no? Okay, pwede ba yun? Tandaan natin, no? Ito yung magandang bagay, mga kapamoso. Tandaan natin na bago pa man tayo nilikha, meron nang nakalaan talaga sa atin ang Lord na perfect will. Bigyan natin ng example si Jeremiah. Yung Jeremiah, chapter 1, verse 4. Sabi dito, sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipinagli at ipanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. So bago ka pa pinanganak, bago ka pa ipaglihi, ibig sabihin, hindi ka pa man, sabi nga, hindi ka pa man sinisilang sa sinapupunan ng anak ng nanay mo, alam na ni Lord kung sino yung magiging asawa mo, kung ano yung magiging trabaho mo, kung ano yung magiging pamilya mo, kung ano yung magiging buhay mo sa hinaharap. Nakikita na ng Lord yun. Hindi ka pa man daw pinapanganak. So, ibig sabihin, magandang bagay, no? Napakagandang bagay na, wow, ang bait talaga ni Lord, no? Yung, meron talaga siyang napakagandang plano sa buhay natin sa simula pa lang. Kaya lang, along the way, syempre, dahil sa kasalanan ng tao, sa ating mga kabiguan, sa ating katigasan ng ulo, papasok dito ngayon yung paglalaban ng perfect will versus permissive will. Naglalaban ngayon yung perfectong kalooban ng Lord sa kaloobang pinahintulutan niya lang. Magkaiba kasi yun. For example, ang kalooban ng Lord sa akin talaga, maging teacher. Nangyari sa akin to, no? Kalooban sa akin ng Lord talaga, maging teacher. Alam ko na yan, simula pa ng bata pa ako, no? Pero ayoko maging teacher. Kasi nung unang panahon, lagi sinasabi, pag teacher ka, maliit ang sweldo mo. Pag teacher ka, mahirap na trabaho. Kasi nga, naranasan ng mga magulang ko. Yun yung perfectong kalooban sa akin sana ng Lord, maging teacher. Kaya lang, mas gusto ko ang ibang kurso. Gusto ko ay maganda magtrabaho sa bangko, aircon, o diba? Maganda magtrabaho sa isang malaking kumpanya. Kaya iba yung kinuha kong course. Dito ngayon papasok yung pinahintulutang kalooban, yung permissive will. So yun. Ang problema lang kasi kapag ito nga ang magandang bagay sa Panginoon natin, hindi tayo pinipilit ng Lord. Bagamat ito yung perpektong kalooban sa atin ng Panginoon, meron pa rin tayong pagpili. Meron tayong tinatawag na freedom of choice. Hindi tayo nilikha ng Diyos na robot na, saan ka pupunta dyan? Kaya hindi ganon. Lagi tayong may sariling pagpili. So kahit meron sa ating perfect will, hahayaan pa rin niya tayo. Yun nga lang, ang problema kasi, kapag sinunod naman natin yung ating sariling kalooban, nagkakaroon tayo ng maraming detour, nagkakaroon tayo ng maraming U-turn, nagkakaroon tayo ng maraming harang, tumatagal ang buhay natin, lumilipas, tumatanda tayo, dahil nga wala tayo dun sa perfectong kalooban ng Diyos, napapatagal yung sanang magandang bagay na meron sa atin. So, diyan tayo ngayon papasok. Kailan ba pwedeng mawala? Quote-unquote, no? Kailan ba pwedeng mawala ang perfectong kalooban ng Diyos sa'yo? So, pwede siyang mawala na hindi permanente, no? Nililinaw ko lang. Sabi ko nga, meron sa ating perfectong kalooban ng Diyos, no? Pero yan ay pwedeng madiskaril, maantala, pansamantala, mawala. Ano ang mga dahilan? Una, pakibasa nga, 1, 2, 3. Kapag nagkulang tayo sa mga pangako ng Diyos. Yun. Unang-una yung kapag meron tayong doubt. Magandang halimbawa rito, si Abraham. Sabi ng Genesis chapter 12, verse 2, yung sabing gano'n sa kanya ng Lord, diba, doon sa konteksto, kung gaano daw kadami yung bituin sa langit, sabi kay Abraham ng Panginoon, ganyan magiging marami yung lahi mo.
Kaya pinangalanan si Abraham ng ama ng pananampalataya kasi naniwala siya, hindi siya nagduda. Considering na nung mga time na yun ay sobrang tanda na ni Abraham, nasa 100 years old na siya, sila ni Sarah, matanda na pareho, napaka-imposible na magkaroon ng anak, tapos sasabihin sa kanila ng Lord, magkakaroon ka ng maraming lahi. Pero nanampalataya siya. Bakit? Kasi ang linaw-linaw naman, sinasabi ng Romans 8:27, meron tayong banal na spirito na siyang nagkukumpirma sa atin kung ano yung kalooban ng Diyos sa atin. So, ibig sabihin pala, kahit pwede tayong magdesisyon at mamili ng sa sarili natin, meron sa yung banal na spirito na magsasabi, medyo yung iniisip mo mali. Medyo liliko ka ng konti. Yung banal na spirito, alam niya na yung perfect will sa atin ng Lord eh. Yun yung pinipilit niya tayong kumbinsin. Kapag very sensitive ka sa banal na spirito, nagbabasa ka palagi ng Bible, at ikaw ay hindi nagdududa, maririnig mo kung ano talaga yung kalooban ng Diyos para sa iyo. At ito hindi natin malalaman kapag nagdududa tayo mismo sa mga pangako ng Diyos. Nagdududa tayo sa mga payo sa atin, na mga alam naman natin na ginagamit ng Lord para tayo payuhan. Nagdududa tayo sa mga binabasa natin sa Bible. Nagdududa tayo sa mga pinagtagpi-tagping mga signs ng Lord sana para sa atin. Pinagdududahan natin ang lahat ng mga bagay na yun, kaya hindi natin nakukuha yung perfectong kalooban ng Diyos. Pangalawa, pakibasa, 1, 2, 3. Kapag mas nakinig tayo sa iba, Ayan, dito ngayon papasok yung sa Genesis chapter 16 verse 2. Bali ang nangyari dito, 'di ba? Nung sinabi ng Diyos, ay magkakaroon ka ng maraming sa iyo manggagaling ang lahi ng mga tao. Dito pumasok yung nagpagdududa ni Sarah. Sabi niya, tanda na ako, menopause na nga ako, matanda na kami pareho ni Abraham. Pwede ba yun? Parang gano'n, no? So, ang ginawa ni Sarah, ang ginawa niya, ibinigay niya yung asawa niya kay Hagar, yung isang alipin, no? Parang ang inano dito ni Sarah, sipingan mo, sabi niya kay Abraham, Abraham, sipingan mo si Hagar para magkaroon ka ng anak sa kanya. At sa akin yung magiging anak na yun kasi alipin ko lang yan, no? Anong nakalagay dun sa verse? In Genesis chapter 16, nakalagay dun, at nakinig si Abraham. Yun yung problema doon. Alam sa puso ni Abraham yung pangako sa kanya ng Diyos. Pero, mas nakinig siya kay Sarah. Kaya anong nangyari kay Abraham at kay Sarah? Isa lang naging anak nila, si Isaac. Yun minsan yung bawa, alam mo sa sarili mo na ito yung magiging trabaho ko. Ito yung sa akin ng Lord. Sasabihin ng mga nasa paligid mo, walang pera dyan. Mahirap yan, ganyan. Maraming mga sulsul, no? Wag yan yung course na kunin mo. Wag yan ang puntahan mo. Yun, nakikinig tayo sa ibang tao. Kaya ang nangyayari ngayon, salip na yung nagiging sensitive tayo sa banal na spirito, yung mga tao sa paligid na napakaraming sumusulsul sa'yo, yun yung pinakikinggan. Kaya hindi mo natutumbok yung kalooban ng Diyos para sa'yo. Pangatlo, kapag 1, 2, 3, kapag pag-iisip natin, nagkaroon tayo ng Diyos. yun. Pwede bala yun? Kapag iniisip natin, inaagrabyado tayo ng Diyos. Ay di ba nga, balik tayo kay Sarah at kay Abraham sa Genesis chapter 16, di ba? May nakalagay kasi na verse doon, nakalagay doon na hindi kasi ako, pinagkaitan kasi ako ng Diyos. Parang something like that, no? Yung pinagkakaitan kasi ako ng Diyos, wala pa yung anak, matanda na ako, naiinip na ako, parang ganun yung context niya. Kaya sabi niya, sige, sumiping ka na Abraham kay Hagar. Parang inaano rito na ni Sarah, kung anuin mo na, si Lord naman kasi, lalo na nakikita niya, nagkakaanak na yung mga alipin, no? Tapos siya wala pa. Parang feeling niya, ba't ganito? Tagal-tagal naman yata ng pangako kay Abraham, wala pa rin akong anak. Naalala ko yung, nabasa kong isang story sa Daily Bread. Tagal na, no?
yung magulang, no, nung nagkasakit yung anak niya, malinaw na malinaw sa puso ng nanay na yung anak niya ay kukunin na ng Panginoon. Parang pinapaalam na sa kanya ng Lord. Pero ang sabi niya, parang inapin naman ako rito ni Lord Bibigyan niya ako ng anak, pagkatas babawiin. Parang ang tingin niya kay Lord, inagrabyado siya. Binigyan siya ng saya, tas babawiin din naman pala. So nagrebelde yung nanay na ito. So lumaki yung anak niya, nag-teenager, na-involve sa maraming mga kalukuhan, labas-pasok ng kulungan dahil sa pagdadrugs. At nung napuno na yung nanay, nung dinalaw niya yung anak niya sa kulungan, umiiyak siya. Sabi niya sa anak niya, nung maliit ka pa, kaya ka pala kinukuha sa akin ng Lord. Kasi ito pala yung magiging kapalaran mo pag lumaki ka. Sana nung maliit ka pa, pumayag na akong ibigay ka sa Panginoon. Sana hindi na ako umiiyak na gusto ng sobrang sama ng Lord. So, pinayagan ng Diyos na lumaki yung bata, tinatawag na permissive will, pero ang perfect will talaga ng Lord, kunin na siya ng bata pa siya. Yung mga ganung mga bagay. Minsan ganun yung kapag may kinuha sa atin si Lord. Halimbawa, nanakawan tayo, nawalan, ang tagal-tagal nung pinapag-pray natin, sabi natin, napaka-unfair naman ni Lord. Ba't yung kapitbahay ko, hindi naman Kristiyano, napakasagana ng buhay, may trabaho, no, hindi nga nagtatights, pero mas mayaman pa sa akin. Ba't ganun? Saka bakit, namatayan tayo, kagaya namatayan tayo naman. Sabi, parang tingin natin, inaagrabyado tayo ng Diyos. Pinamumunahan natin siya. So, yun. At syempre, pang-apat, kapag sinusubukan natin tulungan ng Diyos. yun. Anong ginawa ni Sarah? Ay, siguro, hindi na talaga ako magkakaanak. O, Abraham, sipingan mo si Hagar. Tulungan na natin si Lord na magkaanak. No? Ayan na si Hagar. Di ba naalala niyo yung kwento ni Saul, di ba? Yung may instruction na hintayin si Propeta Samuel na mag-alay, di ba, bago sila lumusob sa gera. Mag-aalay muna sila ng sacrifices, di ba? Naiinip na si Saul kasi feeling niya, ayan yung mga kaaway, ganyan. Unahan na natin, total maiintindihan naman tayo ni Samuel, ni Propeta Samuel, mag-aalay din naman tayo ng sacrifices. The same way naman ang pag-aalay ni Propeta Samuel. Pero ang kalooban kasi ng Diyos, si Propeta Samuel ang gumawa nun. Kasi trabaho ni Propeta Samuel yun, hindi trabaho ng hari, yung ganung gawain. So, tinulungan na ni Saul, total late si Samuel, no? Tulungan na natin siya para malis ang burden sa kanya. Nainip na ako. Yung mga ganong mga bagay. May mga pagkakataon, minsan ganito tayo. Tayo na yung gumagawa ng sarili nating step. Ang sabi ng Panginoon, hindi pa ngayon, maghintay ka lang. Ang sabi ng Panginoon, ito ang gusto ko, dadagdagan mo. Ayun yung mga bagay na parang iniinsulto natin ang Panginoon. May perfect timing palagi ang Lord sa lahat ng bagay. Ano ngayon ang dapat kong gawin? No. Panoorin muna natin yung video. Meron ako ritong hinandang video, no, nanenok ko ito sa mga kabataan unang panahon. Panoorin natin yung video. Sige.
O, diba? Swak na swak dun sa devotion natin ngayon, diba? Naghanap siya ng tubig. May plano, may magandang lugar talagang nakalaan sa kanya ang Diyos, sa kabilang ibayo na talagang sagana ang tubig. Pero gumawa siya ng sarili niyang way. Gumawa siya ng sarili niyang gripo. Binura na nga ni Lord yung gripo. Gumawa pa siya ng panibago. At ang ano doon, na-satisfied na siya sa iisang patak, diba? Pero hindi niya alam na mas masasatisfy pa pala siya doon sa kabilang ibayo. So, malaking lesson sa atin ng Diyos na bagamat nagiging matagumpay tayo minsan sa mga pinipili nating daan. Pero isang bagay pa rin yan, no? Kapag hindi yan naka-inline sa will ng Panginoon, mas maganda pa rin yung kabilang daan na nakalaan para sa atin. So, ano gagawin natin? Dapat, una, pray, wait, enjoy, trust. Kailangan lagi tayong mananalangin. At kahit na medyo matagal yung pagsagot ng Lord sa prayer natin, maghintay pa lang rin tayo. Hintay lang. And while waiting, enjoy mo lang ang buhay mo. Sa halip na reklamo ka ng reklamo, kaya hintay, naiinis ka na, enjoy mo lang kung ano yung ngayong naandyan. Enjoy mo lang habang wala pa yung hinihintay ng kalooban ng Lord sa atin. Higit sa lahat, yung trust natin sa Panginoon, wag na wag nating iwawala. Kasi lagi nating iisipin, no, kung tayo ay nag-iisip ng maganda sa sarili natin, paano pa kaya ang Diyos na hindi mag-iisip ng mas maganda para sa atin? Tayo kanyang nilikha, may maganda siyang perfectong kalooban sa atin, wag nating maliitin yun. Just pray, wait, enjoy, and trust. Tayo manalangin. Salamat, Panginoon, sa mensaheng binigay mo sa amin sa gabi pong ito. Minsan, Panginoon, talagang dahil tao lang kami, naiinip kami, marami kaming gustong mangyari sa buhay namin, marami kaming hinihintay, pero lagi kang may proper timing doon, lagi kang may perfect plan sa amin kung saan mo kami dadalhin, kung ano dapat namin gagawin sa bawat araw. Tulungan mo kami, Panginoon, na lagi kaming manalangin sa iyo. Kasi the more na we pray to you, the more na magbasa kami ng Bible, mas magiging sensitive kami sa banal na spirito mo, na maririnig namin, Panginoon, yung tinig mo. Mas makikita namin yung direksyon araw-araw, kahit paunti-unti. At tulungan mo na maghintay kami, at habang naghihintay kami, gawin namin yung bahagi namin. Enjoy lang namin, Panginoon, yung mga araw ng aming paghihintay. Magpatuloy pa rin kami sa paggawa ng mabuti, sa pagsamba sa iyo, sa pananalangin sa iyo, sa pagmamahal sa kapwa. Dahil doon naman magsisimula, Panginoon, mas lalong mahayag sa amin yung perfect will mo po sa amin. At syempre, Panginoon, huwag mong hayaang mawalan kami ng pagtitiwala sa iyo. Dahil ikaw, O Diyos, ang una at higit sa lahat na nakakaalam na mas mabuti para sa amin. Kung kami ay naka-inline, naka-in-tune sa perfect will mo, Panginoon, mas magiging mabuti ang buhay namin. Mas magiging masaya kami, Panginoon, at mas magiging righteous kami, Panginoong Jesus. Maraming salamat po. Tulungan mo po kami maging sensitive kami, Panginoon, sa kalooban mo sa buhay namin upang hindi na kami magliko-liko pa, Panginoon, sa iyong kalooban. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.